Kabanata 6, Type. Ano tong sinasabi nila na inaalipin mo raw sa Achilles? Si Charlene habang naglalakad kami. Ayun nga ang usap-usapan ng mga classmates namin simula noong nangyari sa faculty. Hindi na rin ako nagulat na kumalat sa buong campus iyon. Oo nga raw, iyon ang sabi-sabi, si Olivia. I groaned and faced them. Yakap ang mga libro habang nakasunod sila sa akin, umirap ako. Totoo ba yun? Ngumisi si Charlene. At ano naman ang pinantakot mo sa kanya? Ipapatanggal mo sa trabaho niya kung hindi pumayag na magpaalipin? Pwede ba? Ano naman pakialam ko sa trabaho niya? At ano ang mapapala ko kung aalipinin ko siya? Nagkibit ng balikat si Olivia. Natawa naman si Marcos. So, ano pa ba ang dahilan kung bakit mo napapasunod iyon? I know he's being a gentleman, but really? Nilibre ka ng pagkain sa kantin? Gentleman yun, pero kapos pa rin sa pera. You guys keep on judging me when I honestly didn't do anything, sambit ko. Hindi ako makapaniwala na kahit ang mga kaibigan ko ay pinagdududahan pa ang mga nangyari at iniisip kaagad na may ginawa akong pang-aalipusta. Ayaw ko na sanang banggitin pa ito, pero at this rate, they will conclude that I am terrorizing Achilles Riego when I'm not. Kaya ano nga? Si Charlene. Marami naman iyong malapit na kaibigan pero I cut her off to drop the bomb. I don't know, maybe he likes me or something. Natahimik ang tatlo at nagtagal ang tingin sa akin. Unti-unting sumilay ang ngisi ni Marcos samantalang pumait ang mukha ni Charlene at Olivia. He likes you? Olivia echoed. I'm not saying that he does. I smiled confidently. I'm saying that could be a reason. Unti-unti silang nagtawanan. Napawi naman ang ngiti ko habang pinagmamasdan silang ganoon. Para bang may sinabi akong joke kaya hindi nila maseryoso. Magkakagusto sa'yo si Achilles? Si Charlene. Marcos snorted. That could be. Marem is pretty. Bukod sa pangit ang nauna niyong impression, hindi iyon basta-basta nagkakagusto kahit pag gaano kaganda. Tumawa ulit si Olivia. At for sure, dahil pinatanggal mo siya noon sa mga merkadehas, turn off na yon. It was a long time ago but he must have taken that personally. After all, his mother is sick and he needs the money. Work is precious for him. Oh please, that was a long time ago. Limot niya na siguro iyon. Nagpatuloy sa pagtatawanan sina Charlene at Olivia na para bang hindi pa tapos ang joke ko. I gritted my teeth. Why do they act like it's impossible? Para bang hindi ka panipaniwala na gusto ako ni Achilles o kahit crush man lang. Ayun naman ang totoo ah. He even resorted to sending a corny love letter for me. Habang nagtatawanan sila, gustong-gusto ko nang ipakita ang love letter na nakuha ko sa locker. Kung hindi ko lang gustong pangalagaan ang privacy ni Achilles, ay baka pinabasa ko na sa kanila. You guys should stop it. Si Marcos na siya lang matino sa tatlo. Pasensya ka na Marem, madalas kasi si Achilles sa mga party ng merkadehas o sa amin man. Naninilbihan at maraming ang sinusubukan siyang kausapin ng mga bisitang puro magaganda at mayayaman pero wala sa kanila ang binigyan niya na interes. Kaya siguro hindi makapaniwala si Charlene at Olivia. Oo, may isang beses na kinausap iyon ng pinsan ni Charlene sa party ng mga merkadehas. Nandoon siya para maging waiter, inaya pa sa kwarto at pinangakuan ng posisyon at trabaho sa Manila o saan man niya gusto. Hindi pumayag si Achilles. Well, maybe she's just not his type. And you are? Dugtong ni Charlene. Iritado man ako pero pinigilan ko ang sarili ko sa pakikipagtalo. Kung ayaw nila maniwala na maaaring ang ganoon, edi huwag. Hindi ko na sila pipilitin. Ang importante, alam ko ang totoo. Thanks. I snobbishly said to Achilles after reaching for my papers for me. Nilapag ko iyon sa lamesa ko at nakita ang mga marka ko. Siya ang kumukuha ng mga papel ko madalas lalo na tuwing magkasunod kami na marka. Hindi ko na kailangan pumunta sa harap para kunin iyon. It only intensified the rumors about me making him my slave or something. After a short holiday vacation, nagkaroon ulit kami ng groupings. By pair, you can choose your partner, sambit ng guro. Iyon ang pinakaayaw ko sa lahat ng groupings. Achilles, tayo! Sabi ng isa sa mga lalaking kaklase. Tumahimik ka nga, Paul. Kami na ni Achilles. Si Jessie naman. Marami pang nag-aagawan kay Achilles, samantalang gaya ng dati, namumulubi naman ako sa partner. I started looking at my classmates. I don't memorize them, but they are somehow familiar. Ginawa ko iyon para mahanap kung sino ang absent dahil nasisiguro kong iyon ang magiging kaparehas ko kung sakaling matapos ang period at wala pa rin akong makuhang partner. May partner ka na?
Achilles asked as I was mentally thinking about the absent bunch. Nilingon ko siya at nagtaas ng kilay. Nagtatalo pa sina Jessie tungkol sa partner ni Achilles. Wala pa. I'm guessing It's one of those who are absent? Sino nga yung katabi ni Paul? Absent yon. Patulong ko dahil hindi ko maalala ang pangalan ng kaklase. Kung gusto mo, tayo na lang ang mag-partner. Napabaling agad ako kay Achilles. Alam kong may gusto siya sa akin pero hindi ko inasahan na magiging ganito siya ka-agresibo ngayon. But Jessie and some of our classmates want you as their partner, sabi ko. He smirked. Para wala ng away. Gusto ko mainsulto sa sinabi niya. Gagawin niya lang akong partner para hindi mag-away mga kaklase? Yun nga ba talaga? Bakit hindi ako convinced na iyon ang dahilan niya? I feel like he actually wants me as his partner for himself. Ikaw ang bahala. He smiled and nodded before he took out a piece of paper to write our name on it. Nilingon niya sina Jessie, pagkatapos ipasa ang papel. Kami na ni Madam ang partner, maghanap na lang kayo ng iba. Natahimik sina Jessie sa gulat at napatingin sila sa akin. Para tuloy mas lalo lang dumagdag iyon sa usap-usapan na inaalipin ko si Achilles. I shouldn't mind it. I am more than what they think I am. Hinayaan ko iyon kahit pa mismong sina Olivia at Charlene ganoon ang iniisip. Hindi naman kasing bigat ng huling grouping ang bagong assigned sa amin. It was a laboratory pairing and we will have a moving paired exam next week. Kailangan lang namin mag-meet para ma-establish ang teamwork at group study. Like the first one, I tried my best to look good that weekend. Magkikita kami ni Achilles sa hotel para mag-aral. Hindi ako pumayag na sa kanila mag-aral at siguro nasanay na rin siya na roon sa amin ang venue. This could highly affect our final grade, right? Tanong ko nang naalala na huling buwan na iyon sa school year na iyon. Oo. Si Achilles pagkatapos ibalik ang notes ko. He then pointed at something. Malito, he said. Kumunot ang noo ko at binasa ang notes ko. Kinumpara ko iyon sa libro at tama nga siya. I nodded as he explained where I was wrong. Then he proceeded to cleanly erase some information on my notes and wrote the correct one in a nice penmanship. I cleared my throat as I lifted my eyes on him. He looked so serious as he started explaining more. Tumango lang ako habang nakikinig at huli na nang natanto kong wala akong gaanong naintindihan dahil mas inuna kong isipin ang mga ekspresyon niya kaysa sa mga technical na sinasabi niya. Marem? Si Mama na hindi ko na malayang nasa pintuan ulit. Nasa poolside table kami ulit ni Achilles gaya ng naunang grouping. Alam kong umuwi sina Mama at Papa. Napapadala sila ngayon dahil nalalapit na ang bakasyon at pinabibilisan na ang renovation. I lifted my head at my mother. I watched her as she neared us, her robe brushing the concrete brutalist floor. Hindi ako agad nakareact. The way she said it felt like she caught me doing something wrong. Wala naman. I'm studying with a groupmate, so what's wrong with it? Kayo ulit ang kagrupo? Medyo mas kalmado at kontroladong sinabi ni Mama pagkatapos kong tapunan ng nagtatakang tingin. Tumayo si Achilles. He politely greeted my mother. Magandang hapon po, Madam. I watched him and realized that he's also respectful and formal. Humalukip-kip ako at bumaling kay Mama. Achilles didn't sit. It was as if he's waiting for my mother to let him sit back down. Yes, Mama. We're groupmates. Kayong dalawa lang? She said, ignoring Achilles' greeting. Hindi pa rin umuupo si Achilles. I was about to suggest that he should sit but my mother kept going. Kayo ulit ang kagrupo? Yes, Mama. Kami ulit ang kagrupo. Sagot ko, nagtataka. Mama nodded, now calm. Nagtagal nga lang ang tingin niya kay Achilles na siyang pinagtataka ko. Upo ka na. Sambit ko para kay Achilles. Madam, you should be prepared to give out your opinion for the styling of the party this coming vacation. Si Mama na bigla na lang sinali sa usapan iyon. Iyon nga ang pinagkakaabalahan niya pero nagulat ako na hihingan niya ako ng opinion sa bagay na iyon. I didn't want the party but I have no choice but to conform. Kaya nakapagpasukat na ako ng damit at nakapaghanda na ng para sa sarili. Your fiancé, Vince Hidalgo, will be impressed with your impeccable taste if we show it off. Si Mama habang nagtatagal ang tingin kay Achilles. I was about to protest at the way she put those words. Oo, at sinusubukan kaming ireto ni Vince Hidalgo pero hindi ko pa siya fiancé. Hindi pa tuluyan nagkasundo ang pamilya kaya hindi ko alam bakit sasabihin ni Mama iyon.
I get that she wants Vince for me, but it was weird to hear her say it. Ituloy niyo na ang pag-aaral. Pagkatapos niyo rito, sa opisina ka, Maria Emilia, so we can review the things you need to do for the party and your possible engagement. Bago ulit ako makapagsalita, umalis na si Mama. Saka pa lang naupo si Achilles nang tuluyan nang nawala si Mama. Umiling ako at umirap habang pinagmamasdan ang mga notes namin. We stayed silent for a while. Bumagabag sa akin ang asal at mga sinabi ni Mama kaya huli ko nang napansin na tahimik din si Achilles. Pasensya ka na kay Mama, sabi ko. He smiled a bit and resumed to correcting some wrong notes for me. She is not usually that way to people. Puna ko. Ayos lang at maayos naman ang tungo niya. Si Achilles habang tuloy ang pagsusulat. I looked at our notes and read it. Tahimik ang pagbabasa ko. Sinusubukang ibalik ang interes sa inaaral nang suminghap si Achilles at sumulyap sa akin. Irereto ka ngayong bakasyon? He asked. Napakurap-kurap ako pagkaangat ng tingin sa kanya. I almost forgot that he likes me and that information must have stayed on his mind. We are just throwing a party to try. Hindi pa ako irereto. Vince Hidalgo, kamag-anak ng mga Riego? He asked again. Hindi namin kailanman napag-usapan ang pagiging Riego niya. Hindi rin naman ako naging interesado pero ngayong nabanggit niya, bigla akong na-curious. Yup, you know them? He smiled again but his eyes went to our notes. Riego ang Mama. Riego ka rin, ulit ko. He chuckled, this time as if masking something awkward. Hindi na niya dinugtungan. I'm sorry, but I heard about your being a Riego from my friends. Medyo guilty ko na, sinabi. Okay lang, hindi naman sikreto. Umismid ako habang pinagmamasdan siyang abala sa notes. Nang nasulyapan ako, ngumiti lang ulit siya na para bang sinusubukang pagaanin ang usapan. Marami pa akong gustong pag-usapan tungkol sa pagiging Riego niya pero iba yata ang plano ni Achilles. Magaling na arkitek ang mga Hidalgo at hindi ba si Vince ang panganay at tagapagmana nila? He asked, diverting the new topic. I sighed. Oo, but he's not my type and he's older than me. Bukod sa I don't think we'd click, he's cold and stern. Achilles chuckled again. Sa ilang party na napuntahan ko, halos usap-usapan siya ng mga babae. Ikaw naman ayaw mo? My eyes narrowed when I realized that his curiosity must stem from something else, and that's because he actually likes me. Bakit? Masasaktan ba siya kapag sinabi ko na gusto ko si Vince? O na papayag ako na ireto ni Mama sa kanya? Lucky for him, I truly don't want Vince or any of those arranged marriage things. He's just not my type. Achilles' eyebrow shot up playfully. His lips twisted. Bakit? Ano ba ang tipo mo? Mas lalo lang naningkit ang mga mata ko sa kaduda-duda niyang tanong. Bakit pa nga ba ako nagdududa o nagtataka na kuryoso siya? Alam ko na ang sagot. I shouldn't be shocked that he's curious. But still, I'm still in awe that he really has feelings for me. Wala namang espesyal sa kanya at syempre, madali naman din akong magustuhan, given that I'm beautiful. It's just that I kind of believe my friend's thoughts about him that he doesn't fall easily, that his main priority is work and family, that he doesn't think about his love life yet. Well, now that you ask, I really have no particular type. I just know that Vince Hidalgo won't work for me. Natili ang pagtataas niya ng kilay na para bang hindi siya kontento sa sinabi ko. I chuckled at his enthusiasm at this topic. I mean, I know him and we probably won't have anything great to talk about. No chemistry at all. So, importante sa'yo na may pag-uusapan? Of course! How will a relationship thrive if you have nothing in common? Kiit ko. Pareho naman kayong mayaman. Siguro marami kayong pagkakapareha? Natigilan ako sa sinabi niya. So that's how he thinks? He probably thinks he doesn't have a chance with me because he's poor. Pinag-isipan ko tuloy na mabuti. Wala naman sa option ko na maging boyfriend ang mga may hirap. I never even think about them, but now that I think about it, I guess I could have a boyfriend who's not rich. Boyfriend lang naman eh. But that's if he is that great and special. Pwede. As being both rich doesn't guarantee chemistry, mas gugustuhin kong maging boyfriend ang mahirap na nakakatuwang kasama at relatable, I said.
His brow shot up again and he tore his eyes off me. Nagpatuloy siya sa notes. Unti-unting sumilay ang ngisi sa labi ko nang naisip na siguro iniisip niya may pag-asa siya sa akin. I don't really intend to lead him on but I find it funny. Bakit? Tingin mo ba dahil mayaman si Vince Hidalgo papayag na agad ako sa kanya? Nag-angat ng tingin si Achilles sa akin. He smiled a bit and shook his head. Tingin ko lang ganoon ang tipo mo. My eyes widened. At mukhang inaasahan ng mama mo na papayag ka. Ang alam ko, gaya sa mga merkadehas, pinipilit nila ng husto ang mga anak nila sa nagustuhang kapareha. Well, we are not the merkadehas at hindi ako mapipilit ni mama. His lips twisted. Mukha ring magarbo ang party na iyon. Kung para sa inyo iyon, mahirap sigurong tanggihan. You don't believe me? Nagtaas ako ng kilay sa kanya. His lips twisted again. If you want, I'll send you some invites sa party para makita mo. Achilles chuckled. Huwag na, hintayin ko na lang ang kwento mo. Bakit ayaw mo? Mukhang hindi ka naniniwala. You should witness it firsthand. I'll reject the engagement. Para sa mayayaman ang party na yon at nakakahiya kung ipapaimbita mo pa ako para lang dyan. Nagtaas ako ng kilay, hindi kumbinsido sa sinabi niya. At isa pa, baka may trabaho ako niyan. Maghahanap ako ng trabaho para sa summer para makapag-aral ulit ako sa susunod na school year. Kaya, then we can hire you as a waiter of that event if you want. That way, may trabaho ka na. Nakita mo pa ako sa party. I paused. I mean, that I'll reject the engagement offer. Saglit niya akong tinitigan. I equaled his gaze, trying hard not to be affected by it. I realized that his piercing gray eyes asserts dominance through his gaze. At iyon ang tinutukoy kong may kung ano sa mga titig niya na ibang-iba. Hindi ako makakatanggi sa trabaho. Aniya kalaunan. Well, then it's settled. Hindi ko nga lang alam kung papayag ba ang mama mo. Kung hindi, huwag na lang pilitin. Makakahanap ako ng trabaho at kung tungkol sa engagement, pwede mo namang ikwento sa akin sa sumunod na pagkikita. Bakit naman hindi papayag si mama? Tingin ko lang. He trailed off. Miss, nagtatanong ang madam kung anong oras daw po ba matatapos ang group work nyo. Tanong ng isang waitress na biglaang lumapit sa lamesa namin. We ended that session smoothly at medyo pareho rin kami na na-pressure dahil sa biglaang pagtatanong ng waitress. Naging palaisipan tuloy sa akin ang huling sinabi ni Achilles. Bakit naman hindi papayag si mama na pagtrabahuhin siya ng isang beses sa isang event? True enough, after our group work meeting, I went to my mother's office. Pinag-usapan namin ang tungkol sa party. Labag man sa kalooban ko iyon, alam kong kailangan kong gawin pa rin iyon kahit natatanggi ako sa huli. By the way, Mama, if we need any more waiters, iyong ka-groupmate ko na si Achilles, he's willing to... No! Matamang sinabi ni Mama, hindi pa ako tapos sa sinasabi ko. Nakapagtataka, my mom immediately shifted her mood. I mean, marami na tayong waitress, Maria Emilia. Bakit pa tayo kukuha ng iba? Well, I just think that we can help him earn somehow. Kahit sa one-time event lang na iyon. I'm not asking you to hire him in our hotel. It's just for that event since he also needs money for... Why are you so concerned about that boy? Medyo tumaas ang boses ni Mama. Kilala ko si Mama, hindi siya matapobre. Sa aming dalawa, ako pa siguro ang ganoon. Napansin ko ring medyo pangit ang tungo niya kay Achilles noon pa man. At hanggang ngayon, guni-guni ko lang ba iyon? I have not invited some other classmates here in our house or the hotel except for Olivia, Charlene, and Marcus. Maayos naman ang tungo niya sa mga ito, kaya bakit parang... I'm not. Do you like him, Maram? Napatayo si Mama sa kanyang swivel chair. Nasa bagong opisina niya kami sa hotel. The white walls and modern Balinese interior made it look so cozy, but still it maintained the classic aura, gaya ng dati nitong disenyo. I don't. Then why are you so concerned about him? Tanong niyang muli. Hindi ko alam kung bakit may urgency sa tanong niya. Kung kanina iniisip ko na guni-guni ko lang ang reaksyon niya, ngayon parang hindi na. I'm not. I'm just saying that he needs work and if we can offer him that for that event, then it would be great. At ano naman pong masama kung concerned? Kawawa naman din po siya. Mahirap lang at kailangan ng trabaho. You are going to be engaged to Vince Hidalgo on that party, Maria Emilia? I groaned.
Alam niya na ayaw ko iyon at pinagbibigyan ko lang ang party dahil nariyan na. Mama, you know my opinion about this. Is Achilles Riago the reason why you don't want to be engaged to Vince Hidalgo? Seryoso at medyo naalarma niyang tanong. What a conclusion. Of course not. I don't like Achilles. He's just my classmate. He's not my type. Matagal ko nang sinasabi na ayaw ko kay Vince Hidalgo, na ayaw kong pinangungunahan sa mga desisyon ko. Walang kinalaman si Achilles dito. Naninimbang ang titig ni Mama sa akin. Hindi ko alam kung naniniwala ba siya sa sinabi ko o hindi, pero iyon naman ang totoo. Hindi ko alam bakit big deal sa kanya kung may gusto ako kay Achilles. Wala. It's the other way around, but why was she so alarmed about it? Then, does he like you? Gulat sa tanong niya, napakurap-kurap ako. I don't. No, he doesn't like me, sagot ko. Hindi agad nakapagdesisyon kung paano sasagutin ang tanong na iyon. Of course, I know about Achilles' feelings. Ayaw ko lang bastang-bastang sabihin iyon at lalo na kay Mama. Mama's lips slightly curved for a smile. Okay then, we can hire him as a waiter for that event. Shocked again at her sudden change of heart, I stayed silent. Her lips curved more. That way, he'd see the kind of man for you, and the way you really live your life, malayong-malayo sa buhay niya. Si Mama, na para bang wala sa sarili.